Sa mundong puno ng bigati, tukso at kabiguan, kailangan ng tagapamagitan. Sa lipunang nababalot ng kaluluhan at kalungkutan, dapat may tagapamagitan. Handog sa inyo ng Brilliant Digital Television o BDT ang si Jesus ang tagapamagitan. Mapapanood tuwing Biyernes alas 7 hanggang alas 9 ng gabi sa pamamagitan ng Facebook page live at upang ipahayag ang dakilang pagmamahal ni Jesus sa sanlibutan, narito ang lingkod ng Diyos, Reverend Pastor Boyet Serduar. Magandang umaga po mga kaibigan sa buong mundo na nakatutok sa pamamagitan ng social media. Ako po si Pastor Boyet Serduar at ito po ang programang si Jesus ang tagapamagitan. Araw po ng Biyernes ngayon at ngayon po yung Biyernes Santo, isang napakahalagang araw na atin pong balik-tanawan ang pag-ibig ng Diyos. At sa kauna-unang pagkakataon po ay mapapanood tayo sa pamamagitan ng online TV network na ito, ang Brilliant Digital TV. Nagkataon po na Biyernes Santo ngayon o Semana Santa at napakaganda po na ating makita na tunay ang pag-ibig ng Diyos ay para sa ating lahat. Isa po sa napakaganda at lagi natin sinasabi ng mga pastor na great preaching text of the Bible ay yung John 3:16. Ito po yung isang talata na marami na ang nakakaalam at ang iba po ay masasabi natin life verse nila, memory verse nila. Sa Tagalog po ang 1:3:16 ay ganito: "Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan." Isang napakagandang talata po na nagsasabi ng pag-ibig ng Diyos. Yung John 3:16 o 1:3:16 po ay nagpapahayag na tunay, ikaw at ako, ang lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Kaya ang sabi po diyan, "For God so loved the world." Alam niyo po, yung pong kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos ay naroon na sa pasimula pa. Hindi lamang po yun noong ibinigay si Jesucristo. Ang ibig po ng Diyos ay ipinakita niya sa pasimula pa sa paglikha sa tao. Sa paglikha sa aklat po ng Genesis, ganito po ang ating makikita sa wikang Tagalog in Genesis chapter 1. Sabi po sa talatang 16, ang sabi po ay ganito, 26 hanggang 27. "Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at lumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na isang lalaki at babae ayon sa wangis niya." Yung pong salita na "For God so loved the world", ito po'y pinapatunayan na tunay sa paglikha pa lamang, mahal ng Diyos ang tao. Bakit? Nakita po natin na ang tao ay nilikha ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Kung hindi po tayo mahal ng Diyos, bakit niya isusunod sa kanyang larawan ang tao? Ito po'y pagpapakita ng tunay ng pagmamahal niya sa atin. Ako po ay may 3 anak na babae. Nagkataon po doon sa aking babae ngayon, yung aking panganay ang pinaka-kamukha ko. At lahat po sila ay aking mahal. Subalit pag nakikita ko yung aking panganay na kamukhang-kamukha ko, ay ako po'y napapangiti at masasabi ko po, sa pagtingin ko pa lang sa kanya, ay nakikita ko ang aking sarili. Kaya po, doon sa sinabi sa Biblia na likhain natin ang tao, God's love in creation ay pinakita na po niya. Kaya po, sa pasimula ay naroon ang pagmamahal ng Diyos. Ang patunay po noon, ikaw at ako ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Alam niyo po, ang isa pa pong kaibahan sa pagkalikha sa tao ay ang Diyos po ay kumuha ng putik.
Alam po natin, kung titingnan natin ang Biblia, ang lahat ay nalikha sa pamamagitan lamang ng salita. Ang sabi ng Diyos, let there be, magkaroon, magkaroon, magkaroon. At ang lahat po ay nalikha sa pamamagitan. Pero, ang Diyos po, nung lalangin ng tao, ginamit niya mismo ang kanyang sariling kamay, at ang sabi po ng Biblia, kumuha siya ng putik. Sa pag-aaral po namin sa Biblia, yung pong putik na ginamit doon sa orihinal na pagkasalin ay nakasulat sa salitang apar, na ibig sabihin po, the dirtiest man. So, ang Diyos po mismo, hinawakan ng kanyang kamay ang pinakamaruming putik, at ito'y kanyang nilagyan ng hulma, at ito po'y hiningahan niya mula sa kanyang ilong, at ang tao po ay man become a living soul. Isa pa pong patunay na talagang simula pa lamang sa paglikha ay espesyal tayo sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Bakit? Dahil nilikha ang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay, hinawakan niya ang kanyang, yung dirtiest mud, ang apar, at nakita natin doon, kakaiba sa lahat ng nilikha na nalikha sa pamamagitan ng lamang ng salita, ngunit ang tao po'y nalikha sa pamamagitan mismo ng kamay ng Diyos na hinawakan niya ang pinakamaruming putik at hiningahan niya sa ilong dahil ikaw at ako ay mahal ng Diyos. Kaya makikita po natin, yung po mismo pagmamahal ng Diyos, nasabi nga natin sa John 3:16, ay nakita na natin yung God's love in creation. Yung pagmamahal ng Diyos sa pasimula pa lamang sa paglikha. Ikaw at ako nilikha ayon sa kanyang wangis. Ang tao ay nilikha hindi sa pamamagitan ng salita, kundi kinuha niya ang pinakamaruming putik at ito, hinawakan ng kanyang kamay, hiningahan sa ilong, at ang tao po ay naging isang buhay na kaluluwa. Ito po'y patunay na pasimula pa lamang, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa tao. At alam niyo po, alam nating lahat na kung ating titingnan ang paglikha, ang ating unang magulang, si Adan at si Eva, ay nagkasala. Noong kanilang suwayin ang kaisa-isang utos ng Diyos, na ang sabi ng Diyos, huwag mong kakainin ang bunga ng kaalaman ng mabuti't masama doon sa gitna ng halamanan. At doon po ay, alam natin, in Genesis chapter 3, tinukso ng ahas na si Satanas, si Eva at si Adan, at sila'y nagkasala. Dahil po ito, sila'y pinalaya sa we call it the expulsion from the Garden of Eden. Pero alam niyo po ba, kahit doon sa pagpapalaya sa Garden of Eden, ay ipinakikita doon ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Bakit po? Sapagkat kung titingnan po natin sa Biblia, mula po doon sa Genesis 3, simulan po sa talatang 22. Sabi po, ganito po, mula sa pagkaliwat na po sa Tagalog, sinabi ng Panginoong Diyos, ang tao'y naging katulad na natin na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kailangang hindi siya pahintulutang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Dahil kung kakainin niya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Kaya pinaalis siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden para sakahin ang lupa na pinagmulan niya. Nang mapaalis na ng Diyos ang tao, naglagay siya ng kerubin sa bandang silangan sa halamanan ng Eden at naglagay din siya ng espada na naglalagablag at umiikot sa paraiso ay pagpapakita ng pagmamahal. Totoo po yun. Sapagkat alam natin sa sitwasyon na ito, sa kalalagayan na ito, na ang tao po ay ang sabi ng Biblia ay nakakaalam na ng mabuti at masama dahil sinuway na nila ang kaisa-isang utos ng Diyos na huwag kakainin ang bunga ng kaalaman at mabuti at masama. At kung hindi po sila pinalayas at pinaalis ng Diyos doon po sa halamanan ng Eden, ay sila po ay mananatili, may pagkakataon na maaring kainin nila, ang sabi roon, ang bunga ng puno ng buhay.
At ano pong ibig sabihin nun? Pag nakain nila ang bunga ng puno ng buhay, sila po'y hindi na mamamatay, subalit ang tao ay makasalanan. So, ano po magiging kalalagayan ng tao noon? Walang kamatayan, subalit makasalanan. So, hindi na po siya makakasumpong pa ng kaligtasan. Kaya po yung pagpapalayas mismo ng Diyos sa halamanan ng Eden ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Na ayaw ng Diyos na siya'y mananatiling buhay na makasalanan. Ang nais ng Diyos, siya ay paalisin na doon sa halamanan upang hindi niya makain ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Sa ganung pagkakataon, kinakailangan at masusumpungan pa niya ang kamatayan, subalit may solusyon dito. Ang solusyon dito ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So mayroon pa pong pagkakataon na ang tao ay maligtas. Kaya po, tatandaan natin na even yung pong expulsion from the Garden of Eden, it was also an expression of God's love sa tao. Kaya po isang napakagandang makita natin na ma-establish po sa araw na ito na Biyernes Santo na na tunay ang pag-ibig ng Diyos ay gayon na lamang sa sanlibutan sa tao na kahit po yung pagkakataon na siya'y pinalayas sa Garden of Eden o doon sa paraiso, ang tao po ay mahal pa rin ng Diyos. Ayaw niya na makain niya ang bunga ng buhay o bunga ng punong kahoy ng buhay dahil pag nangyari yon, siya hindi na mamamatay, subalit siya'y makasalanan. Kaya po ito ang ating makikita na expression ng pagmamahal ng Diyos. Ngayon ano po yung pangatlong expression ng pagmamahal ng Diyos na mula sa matandang tipan, pupunta naman tayo sa bagong tipan. Ito nga po yung ating inaalaala ngayon, ay yung Biyernes Santo, at ano po yun? God's love in crucifixion. Yung pong pagkapako ng Diyos, ni Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos, ay pinakamataas na pagpapakita ng Diyos ng pag-ibig sa akin at sa iyo. Sapagkat kung titingnan po natin ang Biblia, ay ganito po ang sinasabi, na tunay, ang Diyos mahal tayo, sapagkat sino po, ako nga po sabi ko sa inyo, 3 ang aking anak. Pero doon po sa aking 3 anak na iyon, ay handa po akong ibigay at ipagpalit ang aking buhay para sa kanila. Pero yung po ang aking anak, ang magiging kapalit ng ano pa mang bagay, maging aking personal na buhay, eh hindi ko po kayang gawin yon dahil mahal ko sila. Pero ang Diyos po, dahil sabi po ng Biblia, for God so loved the world, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ay hinayaan ng Diyos na ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ang maging kabayaran ng kasalanan. Ito po yung ating makikita dito po sa aklat ng Pilipos 2. Nagpasimula ko po sa inyong paglingkod dito po sa talata na ito. Ang sabi, mula doon sa 6, ang sabi po doon, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, ito po yung ating Panginoong Jesucristo, ay ano sabi doon? Hindi niya itinuring na pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa 7 po ang sabi, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siya tulad natin, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Isa pong katotohanan na hindi mapapasubalian, yung pong crucifixion, yung pagkapako po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay isa pong pinakamataas na patunay ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Sapagkat mismo ang Ama ay isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus, iniwan ang karangyaan, ang kalwalhatian ng kalangitan, at ang sabi ng Biblia, kahit na nasa kanya ang katangian ng pagka-Diyos,
ang Jesus po na ito'y iniwan ang pagiging Diyos, ang kaluwalhatian ng kalangitan, at ang sabi po, siya po ay nagkatawang tao. At nung pong siya'y nagkatawang tao, tingnan po ninyo, hindi po siya naging hari, hindi po siya naging, mataas na tao. Ang bagkos, ang sabi doon ay, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siya tulad natin. Si Jesus po ay naging masunurin sa Ama nung siya isugo ng Ama dito sa lupa, nag-anyong tao at naging masunurin sa Ama sa pagiging alipin at sa ang kanyang kamatayan sa krus. So ito po ang isang napakagandang bagay na ating makita. Truly, isang katotohanan na hindi mapapasubalian sa Biblia na ang pag-ibig ng Diyos ay ating nakita hanggang doon po sa kanyang pagkapako sa krus. At isa po sa katuruan ng Kristiyano ay na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pong tinatawag na stages of salvation, ang pinakahuli pong baitang o bahagi ng kaligtasan, yun po tinatawag na glorification. Ito po yung papalitan na ng Diyos ang ating katawang lupa ng isang katawan na hindi po nabubulok. Babasahin ko po yun mula sa Biblia, dito po sa aklat ng Korinto, mula po doon sa talatang 51 ng 1 Corinthians o unang Korinto 15. Mula po sa pagkaliwat na sa Tagalog, ganito po ang sinasabi. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Sa isang iglap, sa isang mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan, sapagkat itong katawang nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Kung papansinin po natin, isang napakagandang katotohanan na dapat panghawakan ng mga sumasampalataya sa Diyos ay sa oras po na sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayo po, kung tayo buhay pa sa kapanahonan na yon, itong katawang nabubulok na ito ay papalitan ng katawang hindi nabubulok o yung glorified body. Kung titingnan natin kung paano si Jesus ay binigay ang kanyang ang kanyang buhay mula sa pagiging Diyos, siya ay nagkatawang tao, at yung katawang tao na yon ay pinako sa krus, at ano pong nangyari doon, di ba? Alam natin, siya po'y nagbubo ng kanyang dugo. Ito pong katawan din na ito nung si Jesus ay nabuhay na maguli pagkatapos ng 3 araw ay napalitan ng tinatawag kong glorified body, katawang maluwalhati. At hindi po lamang si Jesus ang makakaranas nun. Dahil tayo po na sumampalataya kay Jesus, na nagmamahal sa Kanya, ay mahal ng Diyos, kung ano po ang pinagdaanan ng ating Panginoon. If we have also suffering, tribulation in this life, at pinagtagumpayan natin iyon sa pagsampalataya, tayo rin po'y luluwalhatiin katulad ng ating Panginoong Jesucristo. At katulad nung nabasa natin sa Biblia, kasama po doon ang pagbibigay sa atin ng glorified body. Ito po yung stage of salvation na tinatawag po natin na glorification. Ang katawang nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok. Bakit po? Sapagkat sabi ng Biblia, at kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinabi ng kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay, nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kapangyarihan? Makikita po natin tunay ang ating Panginoong Hesus na ating sinasampalatayahan kung paano pong siya ay pinako sa krus, namatay, subalit pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na maguli. Sa kanyang pagkabuhay na maguli, meron po siyang maluwalhating katawan.
o glorified body. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay mararanasan din ito doon po sapagkat yung stage of glorification ay mararanasan ng lahat ng sumampalataya sa Kanya. So, yung pong mga bahagi na ito ay nakita natin na tunay yung sinasabi ng John 3:16, "For God so loved the world." Tunay po, mahal ng Diyos ang sanlibutan. At yung pong pag-ibig na yon ay naroon na sa pasimula pa lamang. In creation na nakita natin, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Maging nung ang ating unang magulang ay nagkasala, in expulsion from the Garden of Eden, yung pagpapaalis ng Diyos ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal upang pag siya ay pinaalis na doon sa Garden of Eden, hindi niya makain yung pong tinatawag na bunga ng buhay from the tree of life. At kung yun nakain niya na siya po ay nandoon na sa kalalagayan ng kasalanan, hindi na niya masusumpungan pa ang kaligtasan dahil siya po isang makasalanang walang kamatayan. Kaya po pinaalis ng Diyos sa Garden of Eden ay upang magkaroon pa ng pagkakataon ang kaligtasan para sa Kanya. So ito po makita natin ang pinakamataas na bahagi ng pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos ay noong pong pinako ang kanyang bugtong na anak doon sa krus. Na kung saan nga po ngayon ay ito'y inaalaala ng buong Kristyanismo, yung pong kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tunay po, itong pinakamataas na bahagi na ito ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Subalit, meron pa po tayong dapat na antabayanan o kaya po'y hintayin our blessed hope. At ano po yun? Yung the glorious appearing of our Lord Jesus Christ, ikaw namang sumasampalataya, kung ikaw ay buhay pa, papalitan ka niya ng katawan mula sa nabubulok ay hindi nabubulok. So doon po, ang sabi ng Biblia sa pagkakataon ngayon, just like Jesus, kung paano ang si Jesus ay nuluwalhati, ikaw at ako ay maluluwalhati sa pamamagitan mismo ng ng isang katawang maluwalhati. Wala nang kabulukan, wala nang kasakitan, wala nang pagluha sapagkat naroon ka na sa stage of glorification kung paano ang ating Panginoon ay maluwalhati. So ngayon, sa parin pong napakahalaga natin maunawaan ay ganito. Ang pag-ibig po ng Diyos ay ipinakita niya doon din po saan? Sa kaligtasan. Ang John 3:16 po, nagpasimula, "For God so loved the world." Yung po ay isang katotohanan na aking pong pinaglingkod sa inyo doon po sa mga bahagi na aking nabanggit kanina. Pero ang sumunod pong bahagi doon sa John 3:16 ay, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." I would like to dwell now solely on the word salvation. Yung pong kaligtasan ay tunay, kanina ay nadaanan ko ng kaunti doon sa pagbibigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. Pero yung pong salvation, ang kaligtasan po ay kaligtasan na pagtingin, pagsampalataya, saan po? Doon sa tinatawag the atonement of Christ on the cross. Ang kaligtasan po natin ngayon sa ating kapanahunan, yung tinatawag po na dispensation of grace or church age, ay hindi na po kaligtasan sa ating mga gawa, kung hindi kaligtasan po sa pagsampalataya sa ginawa ni Jesus. Yung ginawa po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang magliligtas sa atin at paano ito magkakaroon ng yung tinatawag na kapangyarihan sa iyong personal, yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay kinakailangan mong ito'y sampalatayahan. Kaya nga sabi ng John 3:16 ulit, bago tayo babasahin ko po sa inyo, "Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na sa sino mang sumampalataya sa Kanya." Ang pagsampalataya po sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ito po sa kanyang ginawa ang magbibigay ng kaligtasan sa atin. So ito po ay salvation by grace and not by work. Marami pong tao na sinasabi na pagka sila ay sinera natin ng salita ng Diyos, ang kanilang sinasabi ay basta ako ay malinis ang aking konsyensya, wala akong ginagawang masama, hindi ako nagnanakaw, hindi ako pumapatay,
alam niyo po ay ito po'y maganda. Subalit, isang bagay po ang dapat nating maunawaan. Si Jesus po ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Kahit po sabihin natin na ang ating konsyensya ay malinis, tayo po ay hindi na nasa ilalim ng tinatawag po na dispensation of conscience. Ang kaligtasan po ngayon ay kaligtasan sa pagsampalataya sa buktong na anak ng Diyos na isinugo ng Ama at siya'y napako sa krus at binayaran ng ating mga kasalanan. Nung si Juan Bautista po ay naroon sa ilang at siya po ay nagbabautismo sa tubig, si Jesus po ay dumating at si Juan Bautista ay sinabi ang katotohanan na ito, "Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world." Tunay po na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano pong ibig sabihin ng sanlibutan? Babalikan ko po yung John 3:16 o 1:3-16. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang sanlibutan po, alam natin, ito po ay tumutukoy sa mga tao. Bakit? Dahil sabi po ng Biblia, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya sa kanya. Totoo po, ang sanlibutan ay binubuo hindi lamang ng tao, kasama rito po yung lahat, pati yung tinatawag na animal kingdom and plant kingdom. Ako po ay graduate ng Bachelor of Science in Zoology sa University of the East. At masasabi ko po, I am a zoologist by education. Pero kapag ka po nandun na tayo doon sa bahagi ng pagtuturo na tungkol saan ba nagmula ang tao, ay mas nais ko pong panghawakan ang sinasabi ng kaisa-isang aklat, at ito po ang Biblia, na ang tao po ay galing sa Diyos, katulad ng pinaglingkod ko sa inyo kanina. Sa paglikha, ang sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, yung kung tungkol sa turo ng anthropologist, ng pagtuturo na ang tao po ay nanggaling saan? By evolution ay nanggaling sa unggoy, mas nais ko po at ang akin pong pananampalataya sa salita ng Diyos ay pinakikita at nagtuturo na ang Biblia ay nagsasabi ng katotohanan na ang tao po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Pero I don't want to dwell on that. I would like to focus more doon po saan? Sa sanglibutan, ang tangi lamang pong may kakayanang sumampalataya ay tao. Kahit po sa aklat po ng Isaias, si Propeta Isaias ay may pagkakataon po na ang kanyang pangangaral, ang kanyang sinasabi, "Makinig kayo sa akin, langit at lupa. Listen to me, heaven and earth." Bakit po? Kasi may mga punto po sa kanyang pangaral na ang mga tao ay ayaw nang makinig sa kanya. Ayaw siyang bigyan ng kanilang mga atensyon at pandinig. So para makuha ang kanilang atensyon, si Propeta Isaias po ay nangangaral na hindi ang mga tao ang hinaharap. Kung ang kanyang hinaharap lamang ay ang kalawakan at ang vast majority ng nilikha. Pero nung nakikita ng mga tao na mayroong isang propeta na nangangaral na hindi pinapangaralan ang mga tao ngayon ay lalo naging curious at nakinig sa kanya. Subalit sa lahat po ng binubuo ng sanlibutan, ang tangi lamang pong may kakayanan na sumampalataya ay tao. So dahil po dito, ito yung nagpapatunay na tunay yung sanlibutan na tinutukoy sa Biblia ay ang tao, dahil ang sabi, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya sa kanya. Tao lamang po ang may kakayanang sumampalataya. Kami po doon sa church ng Jesus the Mediator ay meron po kaming isang aso doon sa may garahe. Pero ang pangalan po niya ay Hyper. At matagal na po siyang aso na nandoon sa simbahan. At masasabi ko pong simula't simula ay nakakarinig siya ng pangaral tungkol kay Jesus. Subalit hindi po ako makakapanghawak at hindi po masasabi sa inyo kung
nung siya'y naging Kristiyano na. Dahil alam ko po, ang isang aso ay walang kakayanang sumampalataya. Kahit po doon na siya nakatira sa simbahan. So ano po ibig sabihin? Tunay, ang pag-ibig ng Diyos ay sa sanglibutan, at ito'y ang tao na sabi, ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Kaya po yung pagkamatay ni Jesus sa sanglibutan, ito po ay para sa tao na sasampalataya sa Kanya. Ang kaligtasan po ng sino mang tao na sasampalataya doon po sa atonement of Christ on the cross. Pagka sinabi pong atonement, by association, pag pinaghiwa-hiwalay niyo po yan, at one man. Ibig sabihin po, kasi ang tao, nung siya'y naging makasalanan, ay nahiwalay siya sa Diyos. Dahil hindi po pwedeng magsama ang banal na Diyos at makasalanang tao. But there is a way para ibalik ang nasirang relasyon ng tao at ng Diyos. At one man. At yun nga po yung atonement of Christ on the cross. Si Jesus, ang kordero ng Diyos, pambayad ng kasalanan sa ating mga kasalanan, dahil siya lamang ang nagkatawang tao na walang kasalanan, dahil galing siya sa Diyos, kaya po siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya napakahalaga pong maunawaan natin ito, na tanging ang pagsampalataya sa ginawa ni Jesus, the redemptive work of Christ on the cross, ang makapagliligtas sa tao. Ang sabi po ng John 14:6, Jesus po nagwika. Ang sabi niya niyan, ano po sabi niya? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Mula mismo sa ating Panginoong Hesus ay narinig natin ang kanyang sinabi, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. Sapagkat si Jesus lamang po ang kordero ng Diyos, galing sa Diyos, bagamat siya'y naging tao, siya po'y naging tao, dinala sa sinapupunan ni Maria na walang kasalanan. Dahil si Maria po ay, nagdinala siya sa kanyang sinapupunan nang siya po'y kasihan ng Espiritu Santo. Unlike katulad natin ng mga tao, tayo po lahat ay mayroong biological father and mother. Pero si Jesus po ay wala dahil siya po ay dinala sa sinapupunan ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ayun pong tinatawag natin na virgin birth of Christ. Siya ay dinala sa sinapupunan ng isang birhen. So kaya po isang napakagandang bagay na ating maunawaan, kinakailangan sampalatayahan ng tao ang ang pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At yung pong ginawa ni Jesus na ito ang magiging daan ng ating kaligtasan. Si Jesus po mismo ang nagsabi noon, I am the way. There is no other way except Jesus. There is only one, merong tanging isa lamang, yun po yung yung sinasabi ko po lagi, yung 1 Timothy 2:5, ang sabi po na kung sinasabi ng unang Timoteo 2:5, meron lamang isang tagapamagitan sa Diyos at mga tao. At sino po yun? Ang ating Panginoong Jesus. So napakahalaga po na ating siyang sampalatayahan. Salvation is only possible saan? Through Jesus Christ. Kung wala pong Jesus na napako sa krus, wala po tayong kaligtasan. Lahat po tayo na nabubuhay ngayon sa pinatawag po church age o yung po pinatawag na dispensation of grace, tayo pong lahat ay may kaligtasan dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Na anong dapat natin gawin lamang doon? Ang sabi ng John 3:16 na ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Totoo po si Jesus ay namatay na sa krus. Subalit kung ikaw naman ay hindi pa sumasampalataya sa Kanya, wala pong kapangyarihan o hindi mo matatanggap yung saving grace of Christ on the cross kung hindi mo siya sasampalatayahan. Dahil yun po ang sabi ng salita ng Diyos, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama bagkos magkaroon ng buhay na wala hanggan. Yung po mga tao na nagsasabi na wala naman silang ginagawang malaking kasalanan o kaya malinis ang kanilang konsyensya,
Nais ko pong ipaglingkod sa inyo, yung pong sinasabi rito sa Aklat ng Roma, dito po sa 12 ng kabanata ng 5. Ganito po, babasahin ko na po ito sa Tagalog. Ang sabi, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kasalanan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Kung papansinin po natin, totoo po maaring, I don't want to question the motive or the sincerity of anybody who will confess and profess na siya'y walang kasalanan. Pero dito po sa Biblia, sinasabi na doon po sa kasalanan ni Adan, ang lahat po ng tao ay all of us is rendered a sinner. Ikaw at ako at lahat ng tao hanggang sa kadulud-duluhan, the very sin of Adam, ang ating unang magulang, render all humanity as a sinner. Mula kay Adan hanggang sa kadulud-duluhang tao na isisilang ay nagkaroon ng kasalanan. Kaya nga po may tinatawag na kasalanang mana. At dahil doon sa original sin o inherited sin na yan mula kay Adan, ang sabi ng Biblia, sa lahat ng ito, ang lahat daw po ng tao ay nagkasala. O ito pong sabi ng 13, nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. Ganun pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. Pero yung baka sabihin nga ng tao, teka muna, wala naman ako noon, si Adan at si Eva yun, bakit pati ako ay nadamay? Ayun na nga po, kaya pong tawag doon ay kasalanang mana. The sinful nature of man ay it has a far-reaching effect. Noong si Adan at si Eva ay nagkasala mula sa pasimula hanggang sa kahuli-hulihang tao, mayroon siyang inherited sin mula po kay Adan. Pero ito pong magandang balita. Si Adan ay larawan ng Kristo na nooy inaasahang darating. Pero magkaiba ang dalawang ito dahil ang kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan, pero mas nakakahigit ang biyaya at kaloob ng Diyos na dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kung hindi si Jesus. Ibang-iba ang idinulot ng kaloob ng Diyos na idinulot ng kasalanan ni Adan. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan, pero ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kanila ng maraming kasalanan ay nagdulot ng kapatawaran. Dahil sa kasalanan ng isang tao, si Adan po yun, naghari ang kamatayan. Pero sa ginawa ng isa pang tao na si Jesus, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Ito pong napakahalagang gusto kong bigyan ng diin. Ang sabi po roon, pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Kristo Jesus, ang taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuturing niyang matuwid. Kinakailangan palang tanggapin ng tao yung masaganang biyaya ng kaloob ng Diyos. At ano nga po yun? Noong ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda pong katotohanan na dapat po yung ating maunawaan at lalo nating mapasalamatan ngayong Semana Santa. Ang pag-alaala po sa kamatayan ni Jesus ay hindi lamang po pag-alaala doon sa passion of Christ, yung sa Kanyang paghihirap. Masigit po natin dapat na maalaala at makita na yung pong kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, pag sinampalatayahan mo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang kalooban ng Diyos, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Isinugo niya si Jesus hindi po para lamang maghirap sa krus,
Hindi para lamang po ating tingnan o kaya ay gayahin ang kanya pong mga ginawa doon sa krus. Ang dapat po ay ating makita ito, maunawaan kung bakit ito ay naganap at bakit siya sinugo ng Ama. Ito po'y para sa akin at sa iyo na mahal ng Diyos, na kung sasampalatayaan mo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi po roon, isang bagay na napakaganda na gusto ko po rin bigyan pa sa inyo ng pagbibigay ng diin. Ang sabi roon, ang tumanggap sa masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid. Yun po yun. Lahat ng kasalanan natin, bayad na. May nagbayad na po. At sino po yun? Ang ating Panginoong Hesus. Pag sinampalatayaan mo si Jesus bilang kordero ng Diyos na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan, yung kasalanan mo, binura na ng Diyos dahil sa harapan niya, you no longer stand as a sinner, but you stand as a son and daughter of God na isang matuwid. Ang nakikita ng Diyos sa iyo ay katuwiran ng kanyang anak na si Jesucristo. Lagi po namin sinasabi, the great exchange that happened on the cross. Ano po yun? Isang matuwid na Jesus ay kinuha, inari ng Diyos Ama na makasalanan, at ikaw namang makasalanang sumampalataya sa Kanya, ibinibigay niya ang katuwiran ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus sa iyo bilang katuwiran mo. Kaya pag tiningnan ka ng Diyos sa iyong pagsampalataya kay Jesus, ang nakikita niya ay katuwiran ni Jesus, dahil si Jesus na sinampalatayahan mo ay pinayaran na niya ang kasalanan mo doon sa krus. Let that great exchange happen to you in a personal way, in a personal manner. Dapat maranasan mo ito ngayon na Biyernes Santo. Hindi lamang yung mga palo ni Jesus ang dapat natin na tingnan na maranasan. Kung higit sa lahat, ang maranasan mo ay yung pagpawalang sala na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At nais ko rin po lamang bigyan ng diin na ganito. The salvation of Christ, the atonement of Christ, yung redemptive work po niya sa krus ng Kalbaryo ay sapat na. Ano pong ibig kong sabihin? Isang po sa ating pagkakataon sa ating mga buhay, may mga taon na minsan ay hindi natin kayang patawarin. At bigyan sabi natin ay napakalaki ng kanyang kasalanan sa akin. Pero ang Diyos po ay napakabuti sapagkat maging sa kanyang kamatayan doon sa krus, habang siya'y nakabayubay, ang una niyang sinabi, Jesus Christ even acted as a lawyer to those who caused him all the pain. Ang sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ako po'y laging nakakatagpo nito personal dahil ako po mismo ay dumaan sa pagkakataon na krus ng Kalbaryo. Ito ay isang dugo ng korderong walang kasalanan galing sa Ama. Sapat ito na pambayad kahit sa pinakamalaking kasalanan na gawa sa iyo. Kaya ito po isang magandang kaparaan na nating tingnan upang ang kapatawaran ay maibigay natin kahit dun sa mga taong minsan ang tingin natin ay they do not deserve forgiveness, sapagkat truly the blood of Jesus is sufficient. Saan po? Sa kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Kaya po masusumpungan po talaga ng tao ang kaligtasan sa ating Panginoon. Ngayon, babalikan ko po yung nakita natin kanina
na ang sino mang taong nagsasabing siya'y walang kasalanan, nakita natin dahil sa kasalanan ni Adan, ang lahat ng tao po'y naging makasalanan. Kahit po ang Roma 3:23, ang sabi doon, for all have sinned and fall short to the glory of God. Bakit? Dahil ikaw ay tao, ang unang magulang natin na si Adan at si Eva, na tao ay nagkasala, that makes you what? Also, that renders you also a sinner. Dahil po doon sa kasalanang mana. Ngayon, paano ba ito mapuputol? Paano bang magagawa na sa iyong buhay, ay mawalan ng kapangyarihan yung tinatawag kong inherited sin mula kay Adan at kay Eva? Mula kay Jesus po, siya ay nagbigay ng prescription ng solusyon dito sa ganitong kalalagayan. Mula po rito sa aklat ni Juan, mula po doon sa, basahin ko na po doon sa talatang 1 ng kabanatang 3, ganito po ang sabi. May isang taong nagngangalang Nicodemus, isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, alam namin isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos dahil walang makakagawa ng mga himalang ginawa ninyo malibang kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Ito po yung isang katotohanan si Jesus ang nagsabi. Ang sabi niya, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Ito po ang naging tanong ni Nicodemo. Nagtanong si Nicodemo, ang sabi, paano may papanganak na muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak na muli. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi pinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang pinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang pinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay may spiritual na buhay. So si Jesus po ang tinutukoy dito ay kapanganakang spiritual. Nais ko pong linawin sa inyo na ang kapanganakan spiritual, hindi po ito tumutukoy sa grupo. Ito po dapat ay isang karanasan. Ang tawag po natin dito ay it should be a Christian experience na ito nga po sabi, born from above. Napaka-practical at masasabi ko pong mismo tayo ay makapagbibigay ng kapaliwanagan doon sa tanong ni Nicodemo at ang sagot mismo ni Jesus. Ang sabi ni Nicodemo ay, paano yung isang matanda'y papasok muli sa sinapupunan ng kanyang ina? Pero sabi ni Jesus ay, napakasimple. Yung ipinanganak sa laman ay laman. Yung physical birth po natin, ipinanganak tayo sa ating tinatawag na biological family. Okay? Ang iyong magulang, yan ang iyong mga magulang sa laman. Pero ang tinutukoy po pala rito ni Jesus ay tinatawag na spiritual birth. At napakalinaw po ang kanyang sinabi, ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may physical na buhay. Ngunit ang pinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay may spiritual na buhay. So ang nais pong ipakita ng Diyos dito na kung paano ang tao ay nagmana ng kasalanan mula kay Adan. So kahit pa yung sanggol na isisilang sa susunod na taon at mga susunod na taon pa, silang lahat na ito ay nagmana ng kasalanang mana sa kasalanan ng ating unang magulang. But there is a way, may paraan upang maputol ito. Ito ang sabi ni Jesus, kinakailangan siyang isilang sa espiritual. At paano po mangyayari yun? Ganito pong sinasabi pa rin dito po sa aklat ni Juan. Ano ba ang tinutukoy ni Jesus na ito? Nakapanganakan dito po sa Juan 1:12 o John 1:12. Ang sabi po ganito, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Isang bagay po ang
at mayroon kang dapat na kalalagyan na isang pamilya. At sa spiritual birth na tinutukoy pala ni Jesus, ay pwede ka na maging anak ng Diyos. At ano po ang sabi, paano kaparaanan? Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Yung Kanya po na yon, ang tinutukoy po ay si Jesucristo na kung makikita po natin sa preceding verses o sa mga naunang talata sa itaas, ay siya po yung liwanag, ang tunay na ilaw na nagbigay ng liwanag sa lahat ng tao ay dumating sa mundo. At sino nga po yun? Si Jesucristo. Pinatutunayan din po ito na maging sa mga talata naman sa baba. Ang sabi dito sa talata sa baba, sa 13, naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao o hindi dahil sa kalooban ng Diyos. So yung kanila pong pagkasilang na tinutukoy rito ng mga sumampalataya kay Jesus ay ano pong sabi ron? Hindi raw po pisikal na pagkasilang, bagkos ano po raw pagkasilang saan? Sa spiritual dahil ito'y kagustuhan ng Diyos kalooban ng ating Ama sa langit. Meron pong solusyon upang ang tao na nagmana ng kasalanan ni Adan at Eva ay maputol yun. At paano po yun? Kinakailangan ikaw ay ipanganak na muli, ikaw ay ipanganak sa pamilya ng Diyos. At sino yung pamilya ng Diyos? Hindi siyempre po, si Jesus nung siya'y nabubuhay pa rito sa lupa, ang sabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. At ang sabi ni Jesus sa kanila, kung kayo mananalangin, manalangin kayong ganito. Ang sabi niya, Ama naming nasa langit. Kung ating papansinin, ang pag-address na itinuro po ni Jesus sa kanyang mga kabilang sa 12 na alagad ni Jesus dahil tapos na po yun. Pangalawa, yung 12 alagad na yon, meron pang isang naghudas. Baka ikaw pa yun. So, huwag mo nang hangarin yun dahil tapos na ang pangyayari ngayon. Ang dapat mong nasahin ay makabilang ka sa pamilya ng Diyos dahil yun ay pwedeng maganap ngayon sa pamamagitan na pagkapanganak mo sa espiritual at ang iyong magiging ama ay yung ating Ama sa langit at si Jesus mismo ang nagturo nun. Tunay po na si Jesus ang tinutukoy dito dahil doon sa talatang 14 ang sabi, nagkatawang tao ang salita at nabuhay na kasama natin. Kaya nga po yung tinutukoy sa talatang 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, yung Kanya po na yon ay pagtukoy sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya po ang liwanag, ang ilaw na nagbigay ng liwanag sa tao sa mundong ito. At siya po yung berbo, yung at nanahan sa piling natin. At yan siya rin po ang sinasabi na ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Siya po ang ating sasampalatayahan, si Jesucristo na napako sa krus dahil siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. At pag sinampalatayahan niyan, maging ang kasalanan ni Adan, ng ating unang magulang, ang kasalanang mana ngayon ay mapuputol. At ikaw ngayon ay sisilang na saan? Sa isang malaking pamilya ng Diyos at ikaw ay mabibilang sa anak ng Diyos. At kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, ano ang pwede mong asahan? Ito po ang sabi ng Diyos sa 14 ng aklat ng Juan. Si Jesus po mismo ang nagsasalita. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. Isang napakaganda pong katotohanan ngayong Semana Santa, ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo
ay hindi po lamang dapat tayo magsentro sa kahirapang kanyang dinanas. Higit sa lahat po ay dapat makita natin ang napakagandang idudulot nito sa sinumang sasampalataya sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay mabibilang sa anak ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, at ano po, pag ikaw nabilang na sa pamilya ng Diyos, ang sabi mismo ni Jesus, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. At ang sabi niya, pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Napakagandang pangako ni Jesus. Na ang sino mang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, mabilang sa pamilya ng Diyos, ikaw ay mananahan sa tahanan ng Diyos. Nais ko lamang pong bagyang linaw na kahit naman dito po sa lupa, ang naninirahan sa tahanan ay ano po, in general sense, ay talaga pong yung mga anak kasama noong nung kanilang mga magulang. Ang kalangitan, ang ating Ama sa Langit, pag ikaw ay nabilang sa kanyang anak, ano po, ang sabi roon, si Jesus mismo ang nangako na kaya sa nauna roon ay upang ipaghanda tayo ng matitirahan. Sa ibang salin po, ang sabi niya sa wikang Ingles, in my Father's house are many mansions. So, kung dito sa lupa, wala kang mansyon, kaibigan kapatid, pwede kang magkaroon ng tahanan sa langit. At ang solusyon doon ay tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Siya na napako sa krus ay sampalatayaan mo ang kanyang dugo ay naging kabayaran ng iyong kasalanan. At ikaw ngayon, ang iyong kasalanan, maging ang kasalanang mana mula sa ating unang magulang, ay mabubura, mawawala ng kapangyarihan. Dahil ikaw ngayon, ang sabi ng Diyos, ang nakikita sa iyo ng Diyos ay ang katuwiran ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, sapagkat sa krus ng Kalbaryo, kinuha, binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan. Isang napakaganda pong katotohanan na nawa po ay magbigay sa atin ng ng dakilang pag-asa, lalo ngayong Semana Santa. Ang kamatayan ni Jesus ay sapat sa lahat ng kasalanan ng tao. Maging ang pagpapatawad sa mga taong hindi natin mapatawad, dapat mong tingnan, the precious blood of our Lord Jesus Christ is sufficient para maging kabayaran, maging ng taong hindi mo mapatawad. Dahil ang dugo ni Jesus ay dapat na ating makita, at ang pag-ibig ngayon ay dapat po nating maranasan. Tunay po na ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na may pahayag ang kanyang salita sa pamamagitan ng Brilliant Digital TV Network. Maraming salamat din po sa pamunuan ng DDTV, lalo po sa Presidente and Operation Manager na Mr. Vic Tobias, ang General Manager na si Ms. Cathy Cruz, at yung nagbigay po ng magandang voice over na Tini, si Ms. Bea Corpus. Salamat po sa lahat ng kagapay sa himpapawid ng palatuntunan ito sa pamamagitan ng FB Live at YouTube. Para sa mga pinagpala sa mensahe nito at sa mga nagnanais na makibahagi sa aming paglilingkod sa gawain ito, ay antabayanan niyo po sa tuwing Biyernes po, alas 7 hanggang alas 9. At maraming salamat po na pagpapalain tayo lagi ng Diyos sa kanyang mga salita. So dito po nagtatapos ang aming paglilingkod ngayong pong Biyernes Santo, at nawa po ay mapuno ng Diyos ang pag-ibig sa inyong mga puso, at tunay matanggap niyo po ang buhay na walang hanggan dahil sa ginawa ni Jesus sa kanyang pagkamatay sa krus. Ikaw naman ngayon ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan, nahahantong sa langit magpakailanpaman, kasama ang Ama sa kalwalhatian. Salamat.
natunghayan ang lingkod ng Diyos, Pastor Boyet Sertuar, sa palatuntunang si Jesus ang tagapamagitan. Hanggang sa susunod na pagtatanghal, maraming salamat po.